So, tingnan natin ngayon ang kalagayan ng ating bansang Pilipinas. Start. Oh, iba dyan, naiinip na kasi sabi nila ang haba ng intro ko. So, sorry na po and then, nagmamadali. Okay, right now. Okay. Tignan natin ang tatlong enerhiya ng ating bansang Pilipinas. Okay. Kinikilabutan ako na mga kabartudas. And this is the enerhiya. Ang tatlong enerhiya ng ating bansang Pilipinas ay luksa, lungkot, pagkalugi, pagkatumba, 3 beses na matindi ang ikatutumba ng ating mga o ng inyong mga pinaglalaban, ng ating pinaglalaban. Kasi kayo yung mas marami, kaya kayo ang sinasabi ko. Ako ay tumutulong sa pamamagitan ng ating mga dasal at dalangin ko ang inyong lakas sa paglaban nyo sa ating pagtatanggol sa ating bansang Pilipinas upang maisaayos at maisakatuparan ang tunay na batas at tunay na katarungan, hustisya ng taong bayan. So ayan, number 5, 2 na lang ang natitira kapag naubos pa yon. Pagkakataon, nagkakataon, taon-taon lang yan, ay tuluyan ng hindi makakaahon ang bansang Pilipinas dahil luksang-luksa na ang mga tao, lumbay na lumbay, lungkot na lungkot, walang-wala na. Kaya, good luck and maghari ang mga bad luck. No? Kaya, ito ang nararamdaman din ng taong bayan, ang kalungkutan at paglulugmok, panghihinayang at pagdurusa. Kaya yan din ang nararamdaman ng taong bayan at ng ating bansang Pilipinas. Ng mga Pilipino, luksa, panghihinayang at pagkatumba ng walang pagbabago na maitayo o pag-asa na maitayo muli ang mga natumba o pagbabangon o pagbangon ng ating dapat ibangon. Ayan. Kawalan ng pag-asa sa pagbangon, kaya ang mga tao ay nagluluksa at ang bansang Pilipinas. Kaya, yan. Yan ang gusto nyo eh. Hindi, yan ang gusto nyo eh. Royal True Orange. So, ganun na. So, ayan po talaga nakakalungkot, nakakaluksa, nakakapanglambon, nakakapanglugmok. Yan ang mga nararamdaman mga tao ngayon after ng mga kaguluhan na yan. Dahil walang nangyari na maitayo ang bansang Pilipinas sa ikatlong pagkakataon, 3 beses na o 3 years na nagdurusa. Ayan. Yan, that's the number 3 pa rin. Kaya lahat yan mga nag-change object. And next energy natin is nakikita natin dito kasi maitim na luksa. Ano? Panghinayang at lugmok. Dito naman, mabagal na ang takbo ng mga mindset ng tao or nawawala na ng pag-asa. Pero hawak naman nila yung pag-asa na para bang lutang ang kanilang pag-iisip sa paglaban at kung ano ang pinaglalaban. Kaya maraming kaguluhan pa rin ang magaganap at na mahina ang magiging takbo or kawalan na rin ng pagkakataon sa tunay na tagumpay. Kaya pag-asa ang inaasahan ng mga taong bayan, kabataan at mga susunod na henerasyon. Kaya ayan, tumatakbo na naman ang kabagalan, ang proseso, ang mga nangyayari, no? Wala akong nakikitang magandang improvement. Puro lang paikot-ikot, gulo, at pabalik-balik, iba-iba ng kulay, diskarte, strategy, lahat ng yan. Wala akong nakikita pang pagbabago, kundi mauuwi yan lahat pa rin sa mahabang panahon. At pagtitiis, pagtsatsaga hanggang
hanggang dumating ang tamang panahon o ang pagkakataon din na may mas malakas na mamumuno sa ating bansang Pilipinas at maibangon, mailigtas ang ating bansa at maibalik ang tiwala ng taong bayan at makaranas ng kaginhawahan at magandang buhay ang ating mga mamamayan, ang Pilipino at ang lahat ng ating lahi Pilipino. Ayan. And then, number 4, medyo delikado na naman ang susunod na mga step ng energy dahil makukulong. May mga bagay na pangyayari tungkol sa kulong. Iyan ang naging ibaw ng energy or square box o tinatawag naman natin mga proposal. Ang dami magiging biktima ng proposal at pakiusapan at maraming mga compress ng dalawang tao lamang ang magkakaroon ng pag-uusap at pagpaplano. Meron akong nakikita rito na hindi maganda ang mga plano na susunod dahil nagtagumpay o magtatagumpay muli ang mga taong tuso o tinatawag natin na mga corrupt or umuubos ng pera ng taong bayan. Kaya that is the continuation at hindi magandang mga plano, ano? At sila ay halos magpapakasal sa kasaganahan o sa pera ng taong bayan. And I thank you. Marami pa yan, pero hahaba itong video na to kapag binigay ko sa inyo lahat. No? Kaya tingnan naman natin ang 7 cards kung paano at ano ang mga paparating na mangyayari ngayon sa ating gobyerno. No? Kakakilabot naman tong mga card ko. Ayan, kaya titingnan natin ang mga mangyayari sa ating gobyerno. Ayan. Diyan na ba to? 1, 2, 3, 4, 5. And the last card. Are you ready? Because this is another. Are you ready for the trumble? Ayan po mga kabaritudes. Sa gobyerno, ito sinabi natin ano na ang mga kaganapan sa ating gobyerno. Labo-labo, away-away, puro kaguluhan at pagtatalo. Kaya panoorin na lang natin sila kung hanggang saan talaga sila kung ano ang mananaig talaga sa ating batas at sa ating gobyerno dahil hindi pa rin matitigil ang alitan, pagkaguluhan at laban-laban. Kaya itong ginagawa nila na ang gobyerno na naglalaban-laban, buong gobyerno na, ang mga nasa gobyerno ang naglalaban-laban, nag-aaway-away, ito na ang mangyayari sa palasyo. Ayan. Patuloy na mapapabagsak o babagsak at magkakaroon ng kaguluhan sa palasyo. Kaya magkakawatak-watak, magkakahiwa-hiwalay, parang binagsakan ng langit at lupa. So magkakaroon ng revolution. No? Magkakaroon ng revolution. Kaya magkakaroon ng revolution. Kaya magkakaroon pa ng revolusyon ang mga taong bayan, ang mga nasa gobyerno. Kaya ito ang mangyayari sa palasyo. Abangan nyo, kapag hindi pa rin sila tumigil ng kakaaway-away, kakagulo-gulo, at mahabang paglalaban, in how many years pa yan, na patuloy, ito na mangyayari, ang palasyo ay tatamaan. Ako na. Ito say, alam nyo yan, kapag sinabi kong tatamaan ng palasyo, lahat na nandoon tatamaan. No? Ayan. Kakailanganin ulit ng peace rally. Kaya lang, hindi mananaig sa tunay na pagmamahal ng kapwa Pilipino o ng mga tao kung sino ang dapat mahalin
at ilagay. Sa nakikita ko, merong tatayo o tatakbo sa 2028 or papalit agad kapag nangyari to, either choice to ng taong bayan na papalit dito sa palasyo, isang lalaki at isang babae na mahal na mga taong bayan at na mamamayang Pilipino. Lahat ng yan ay mangyayari. Kayo na lang po ang bahalang umintindi kung kayo ay meron pang pang-intindi. Kaya, ayan, maraming salamat. Ayan. At, ayan, magkakaroon na naman ng kanya-kanyang huling isda at magkakaroon din ng big fish. Merong big fish na mahuhuli ang taong bayan, no? Sa gobyerno. Kaya, yun lang at sinasabi dito, maaring matunton na kung sino ang mga mastermind, big fish, ayan, ang mga syndicate dyan sa Ghost Project at saka sa Kaban ng Bayan or tinatawag na mga mastermind at mga mananagot sa taong bayan, no? Kaya panahon na para mag-settle ulit kayo ng panibagong laban. Ayan. Patuloy pa rin at walang kapaguran ang labanan ng mga tao sa gobyerno at ang taong bayan at bawat isa ay sariling interes at depensa ang umiiral. Heto na naman tayo, naghahari pa rin ng mga demonyo at nagwawagi pa rin sa kanilang mga gusto o nais, kaya kayo na ang bahalang umusga at makipaglaro sa mga demonyong to at sa mga tao na nadidemonyo at kinukontrol ng demonyo sa ating gobyerno at sa ating bansa at sa mga mamamayang Pilipino. Marami pa rin ang nililinlang ng demonyong to o ng mga demonyong to at mga taong to na hindi na nila mapigilan kasi takot sila na dumating ang kanilang judgment at hatol ng taong bayan. Kaya hanggang kaya ng kapangyarihan nila ay magagawa nila ang gusto nilang gawin. Nakakatakot to, nakakakilabot sa mga susunod na mangyayari. Kaya ihanda nyo na rin ang inyong sarili. Alright? Kaya, happy lang, good vibes lang, for akit swerte, always panalo mga kabartudes. Ano? Mamumroblema mga taong bayan sa pera. At pera ang nakagawa ng o tukso sa tao, kaya pera rin ang magiging solusyon kapag nalaman nyo ang solusyon. Kasi patuloy pa rin silang makatatanggap ng kaperahan ang mga taong binabayaran at nangungumisyon, kumikita. Kaya patuloy pa rin silang makatatanggap kapag hindi napuksa ang mga demonyong yan. Ayan, demonyong ito. Na, yan ang mga naghahari pa rin ngayon. Kaya, laban lang. Taong bayan, kapwa Pilipino, sa gobyerno, sa buong bansa, isang lahi, nawa, magkaisa na at maging maayos na ang ating bayan, ang ating bansang Pilipinas. Ang kinakatakot ko, palagi ko iniisip sa inyo, ang mabenta o mawala ang Pilipinas at ang mga Pilipino ay maging alipin na. Kaya yan ang abangan nyo at katakutan nyo. Wala na kayong magagawa o wala na tayong magagawa lahat. Ang makaliligtas lamang dyan, ang mga taong mayayaman na inilagay na ang sarili sa kaligtasan
Paano naman ang mga taong bayan na naghihirap at nasa kahirapan, kawawa lalo